Kapwa sa imbestigasyon ng BOI o ng Board of Inquiry at Senado, lumabas na may pananagutan si Pangulo Aquino sa engkwentro sa Mama sa Pano. Sa kanyang mga nakarang talumpati, inako rin ng Pangulo ang kanyang responsibilidad. Kaya mukhay ni dating Pangulong Fidel Ramos at ilang mambabatas, humingi na lang ng tawad ang Pangulo para maibsan ang kinakaharap daw na krisis sa politika ng kanyang administrasyon. May report si Ruth Cabal. Ako ang ama ng bayan at 44 sa aking mga anak ang nasawi. Hindi na sila may babalik. Nangyari ang trahedya sa ilalim ng aking panunungkulan. Dadalhin ko po hanggang sa huling mga araw ko ang pangyayaring ito. Responsibilidad ko po sila. Sa magkahiwalay na investigasyon ng PNP Board of Inquiry at ng mga komite ng Senado, lumabas na malaki ang pananagutan ni Pangulong Aquino sa madugong engkwentro sa Mama sa Pano, Maguindanao na kinasawi ng mahigit 60 tao. Pero tanong ng media sa Malacanang kanina, ano ba para sa presidente ang kahulugan ng pag-ako ng responsibilidad? What it means for the palace to take responsibility, the president has been very clear on that. The president has repeatedly expressed that he is responsible for what had befallen the SAF and that moving forward, one of his responsibilities would be to make sure that their deaths are not in vain. Pero kung inaako raw ng Pangulo ang responsibilidad, tanong ng ilan, bakit hindi ito sundan ng paghingi ng tawad? Well, again, you have to look at the context of what the president has done in terms of moving forward to address the issues that have come up because of the January 25 incident. And also, recalling my discussions with him in previous days, it has not really come up whether he will apologize. Pero sa prayer gathering ng mga evangelical group sa Malacanang noong March 9, kung ako may kasalanan dito, bakit di ko hakuin lahat? Pero pag nakita ho niyo yung pagpaplano nito, napakahusay ho ng PowerPoint presentation. Sa pagbinansagan po sa karsada, sabi nila, ganda ng plano, kaya lang drawing pala to. Para kay dating Pangulong Fidel Ramos, mali ang posisyon ng Malacanang na walang nilabag na chain of command ang presidente. Payo niya sa Pangulo, humingi na lang ng tawad. A previous president said, I am sorry. That removed a lot of the pressure on that person, although eventually other things came up. Maging si dating Pangulong Gloria Arroyo nga raw noon, minsan na ring nagkamali at humingi ng tawad. I am sorry. Ang ilang senador naniniwala ring makabubuti ang paghingi ng tawad ni Pangulong Aquino sa nangyari sa Mama sa Pano. Any leader in this situation would benefit from, number one, apologizing, number two, stating the truth. Obviously, I think the vast majority of our country believe he made a mistake. Kaya ang sinabi ko, just say sorry, at hindi ako nagbibiro niyan. Just say sorry kasi very forgiving yung Pilipino. So this was a PR suggestion. It won't make you less of a man kung mag-assume ka na responsibility, even kung alam mong meron kang pagkakulang, mag-sorry. Wala namang masama doon eh. Pero ang ilang kritiko, hindi lang paghingi ng tawad ang hinihingi, kundi ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Aquino. Isang kilos protesta ang kinakasa ng Noynoy Out Now Coalition ngayong Biyernes. Maging sa pahayagang New York Times na ilathala na rin ang tungkol sa operasyon sa Mama sa Pano. Nakasaad sa artikulo na nagdulot ng krisis politikal ang secret mission sa Mama sa Pano. Pero ang masasabi lang ng Malacanang sa lahat ng kritiko ng Pangulo, the hard work will continue to be done. It is not just the issues that we are dealing with from the January 25 incident that need to be addressed, rather other issues that also require presidential action. Ruth Cabal, GMA News.